Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit ng mangyari. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayo muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukumpas. Ang unang sulat ni Pedro. Unang kabanata. Mula kay Pedro na apostol ni Hesukristo. Mahal kong mga pinili ng Diyos na nangalat at naninirahan bilang mga dayuhan sa Pontus, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Pinili na kayo ng Diyos naman pa para maging mga anak niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu, para sundin niyo si Hesukristo at upang linisin kayo sa mga kasalanan niyo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumainyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan. May inihanda ang Diyos para sa atin. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayo muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukumpas. At sa pamamagitan ng pananampalataya niyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya niyo, papupurihan kayo't pararangalan pagdating ni Hesukristo. Kahit hindi niyo siya nakita ay mahal niyo siya. At kahit hindi niyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumasampalataya pa rin kayo sa Kanya. At nag-uumapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ipahayag ng bibig. Dahil tinatanggap niyo ang bunga ng pananampalataya niyo na walang iba kundi ang inyong kaligtasan. Ang kaligtasan ito'y pinagsikapang saliksikin ng mga propeta noon. Sila ang nagpahayag tungkol sa kaloob na ito ng Diyos sa atin. Ipinahayag na sa kanila ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila na maghihirap siya bago parangalan. Kaya patuloy sa pagsasaliksik ang mga propeta noon kung kailan at kung papaano ito mangyayari. Ipinahayag din sa kanila na ang mga bagay na ipinaalam nila ay hindi para sa ikabubuti nila, kundi para sa atin. At ngayon, napakinggan niyo na sa mga nangangaral ng magandang balita ang mga ipinahayag nila. Nagsalita sila sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritong sinugo sa kanila mula sa langit. Kahit ang mga anghel noon ay nagnais na maunawaan ang magandang balitang ito na ipinangaral sa inyo. Sundin ninyo ang Diyos. Kaya lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos.
Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap niyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa masasamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Walang pinapaboran ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Kaya kung tinatawag niyo siyang Ama kapag nananalangin kayo sa Kanya, igalang niyo siya habang naninirahan pa kayo sa mundong ito. Alam naman ninyo kung ano ang ipinagtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minanan niyo sa mga ninuno ninyo. Ang ipinagtubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilar, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Bago pa likhain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin at ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. Sa pamamagitan niya, sumasampalataya kayo sa Diyos na muling bumuhay at nagparangal sa Kanya. Kaya ang pananalig niyo ay sa Diyos, at umaasa kayo sa Kanya na muli niya rin kayong bubuhayin at pararangalan. At dahil sumusunod na kayo sa katotohanan, malinis na kayo sa mga kasalanan ninyo, at ngayon ay nagkaroon na kayo ng tapat na pagmamahal sa mga kapatid niyo kay Kristo. Magmahalan kayo ng taos-puso dahil ipinanganak na kayo muli. At ang kapanganakan ito ay hindi sa pamamagitan ng mga magulang ninyong namamatay, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay parang damo. Ang kanilang katanyagan ay parang bulaklak nito. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. At ang salita nito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo.